So wala na yan. Wala nang pag-asa yan. Oh, ito pa isang dahilan bakit walang kapag-apag-asa yung ano na yan, yung impeachment na yan. Oh, pakinggan nyo to. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo, opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Ah, Senator Judge ako eh. oo. Oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa yeah. impeachment court. Ano ba itong pinakikita ni Boss Dada? Itong pinakikita ko. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, itong pagkakadesisyon ng Supreme Court in favor of VP Sara, yung hindi siya magiging hindi na papawalang bisa na yung articles of impeachment. Alam nyo mga bossing, para sa mga congressman na mga pumirma dyan sa articles of impeachment na yan, it's a sigh of relief for them. Why? Sinabi naman ni Toby Chanko na kaya sila pumirma dahil nagkabayaran. Oh, hindi ba? Oh, ayan si Kuya Anton. Nakita si Kuya Anton, pogi-pogi. Oh, itong articles of impeachment, mga bossing, yan ay pinirmahan dahil dyan sa pera. Sabi ni Toby Chanko yun, walang iba. Sabi ni Toby Chanko, dahil yan sa pera, kaya nagpinirmahan yan. Ngayon, si Marcoleta, kapag kasya na daw ay isa ng ganap na tawag din Senator Judge. Oo. Ipatatawag daw niya isa-isa. Yang mga hinayupak na mga pumirma na yan dyan sa articles of impeachment ni BP Sara at tatanungin niya isa-isa, naintindihan nyo ba yung mga pinirmahan nyo dyan sa Kongreso? Nagets nyo ba? Iisa-isahin daw niya yun kasi may listahan sila eh. Ayun, patotal naman, pinirmahan mo yan. It's your time to shine. Dadaling kita sa Senado, tapos tatanungin kita, bakit mo pinirmahan yung articles of impeachment? Ganun. So, sabi ko nga sa iyo, syempre kung ikaw, pinirmahan mo yun dahil sa bayad, according to Toby Chanko, nga ka ngayon, kakabahan ka, patay ako. Hindi ba? So ngayon, sabi ko sa iyo, yung mga congressman na pumirma dyan, lalong-lalo na kung yung sa kanilang pagpirma dyan, inakuha na nila yung perang gusto nila. Kung totoo yun, si Toby Chanko may sabi nun kasi sabi nun nagkapirmahan, nagkabayaran eh. So kung halimbawa nakuha na nila yung bayad, tapos hindi pa matutuloy yung impeachment, ang saya ng mga yan. Sobrang saya ng mga hayop na yan. Kaya nga dito ang nabudol dito si Speaker at saka ang Malacanang. Dahil putya yan, kahit na gaano pa sila kayaman at kalakas ang impluwensya nila, hindi araw-araw Pasko. Inanalo pa yung ilan sa mga Duterte. Mas marami na ngayon yung mga senador na medyo ayaw sa impeachment. So papaano na? Hindi ba? Ngayon, eto si Marcoleta, papatawag niya yung mga congressman. Kung hindi matutuloy yung impeachment, di yung mga congressman, tuwan-tuwa sila, "Hay, salamat. Hindi na ako mapapatawag para tanungin kung ako ba ay naintindihan ko yung pirma ko." Pakinggan nyo pa to. Kung sakasakaling magkakaroon, Opo. isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari ko dyan, sir? Papatawag daw. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan Napakakapal niyan ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? So maraming umaamin kay Marcoleta noong nasa Congress pa siya na hindi nila binasa yung pinirmahan nila. So yun din ang sinasabi ni Toby Chanko at yun din ang sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. So lumalabas ang katotohanan na itong mga congressman na ito, hindi nila alam yung kanilang pinirmahan lang nila out of pressure at pinirmahan lang nila dahil sa mga proyekto. Syempre, pag di ka pumirma, wala kang budget. Pag di ka pumirma, kalaban ka. Pag di ka pumirma, yari ka, baka kasuhan, tanggalin ka pa. Ngayon, eto, si Marcoleta, sabi nga niya, total naman, pumirma ka, di ba? Kumita ka dyan. It's your time to shine. Alam ka naman, kumita ka ng ganun-ganun lang. Gigisahin kita. Senador na ako eh. Pagdating ng impeachment, putang ina, patatawag ko kayong lahat, tapos tatanungin ko kayo isa-isa ron.
makikita ngayon ng buong Pilipinas at ng mga constituents nyo gaano kayo katarantado. O edi pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Nung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo, oo. O di kung nabasa mo, di naintindihan mo. O yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Eh, wag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Aba, hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po, oo. Eh, naman lang 10%, kinakailangan tumayo dyan. 215, so at least mga 20. Oh, at least 20 si congressman yung ipatawag doon para tanungin kung ano yung pinirmahan nyo, naintindihan nyo ba? O putya, kita mo, natataranta sila. Huwag mo kami sama dyan. Ano ka ba naman? Alam mo naman, kaya kami pumirma dyan eh. Kasi hindi kami mabibigyan ng pera para sa mga proyekto namin eh. Kasi kalaban na kami. Pag ganyan eh, alam mo naman siguro yan eh. O ayun na nga, syempre, alam nga naman saya-saya ng buhay mo. Ginagago nyo yung mga kababayan natin, pirma kayo ng pirma, hindi nyo naman pala gusto, pero dahil mga mukhang pera kayo, pumirma kayo. Tapos papatawag kita dito, ayaw mo, panindigan mo, kumita ka, tapos gusto mo ganun-ganun lang yun, easy money. Hindi pa pwede yun. Maano ko naman, matanong ko naman kayo, magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo, oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan na. Diba? So yan, ganyan. Kaya masasabi ko, ito mga congressman na ito, itong mga congressman na ito, dito sa desisyon ng Korte Suprema na ipawalang bisa yung articles of impeachment, I know that 215 of them or 300 congressmen or 250 congressmen are all happy dahil salamat. Hindi na kami mga hot seat. So this is really a huge victory for us that we should really be proud of, and we should really be thanking the Lord above about, at sana ay magtuloy-tuloy na ito. Sabi nga nila tutuloy daw yung impeachment, sabi ni Mama Aquino, tanga. Tutuloy mo pa, wala na nga. O ano pang magsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan. Magsasaya kayo ng resources. O lahat ng kasayangan nandirito. So hindi dapat hindi na dapat ito ituloy at ito hindi na dapat mapag-usapan. At mag-focus na lang tayo sa pagpapauwi kay Pangulong Duterte. Pangalawa, yung magtulungan na lang tayo para maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. May 3 taon pa. Let us now all help this government. Let us now help this government to heal. Heal mo mukha mo. Wala nang kagamutan yan. Basta magtulungan tayo mga kapwa Pilipino, magsama-sama tayo, nadaya tayo ngayong eleksyon. Mag-reorganize tayo, mag-isip tayo ng paraan para hindi na tayo madaya muli. Kailangan pagdating ng eleksyon sa 2028, solid lahat ng PDP, lahat ng mga kandidato na ikakampanya ng mga Duterte. I-shoot natin lahat para magkaroon ng monopoly ng malulupit at mababait na mga tuwid na mga politiko sa Pilipinas. Wala na yung mga kawatan, tanggalin na natin lahat yan. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong
pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,